guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Virgo. Virgo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? Pero bago tayo mag-start, gusto ko lang po ipaalala yung tungkol po sa aking serbisyo. Lalo na yung mga nagre-request po ng Akashic reading, yung past life reading, ano? Which hindi po ako gumagamit ng baraha. Through meditation po ang ginagawa ko. At para mas makaresonate kayo sa resulta ng Akashic record reading or past life reading, ano, mas makakabuti po na maghanda kayo ng tanong. For example, meron kayong peklat sa katawan, meron kayong birthmark, ano, at lately may mga lumalabas sa katawan nyo na birthmark or parang pasa, kung ano man yan, at ano pa ba, meron kayong tao na pwede kayong mag-telepathy. Hindi nyo alam kung bakit nagte-telepathy kayo, baka twin flame nyo or kung ano man. At anything po, okay? At saka sa past life din kasi, naandyan din kasi talaga yung ating pattern ng ating buhay. Ano? So yung makaganapan na nangyayari sa buhay mo ngayon, malamang na meron kang pattern sa past life mo. Which is doon ko po yan hahatakin para magkaroon kayo ng makaresonate kayo sa reading. Kasi yun ang palatandaan, di ba? Kung wala kayong itatanong, saan kayo di ba? Hindi kayo makaka-resonate. So, mas maganda na meron kayong itanong para yung pattern nyo rin, malaman nyo. At saka, hindi ko lahat ina-advise na mag-take ng Akashic record reading, ano? Kahit nasabihin mong afford mo yung binibigay kong presyo. Bakit? Kasi, may mga tao na hindi sila handa. Lalo na pagka mabibigat ang kanilang mga past life, then merong nasa shock kasi, So, bago ka mag-request ng Akashic reading, Akashic record reading or your past life reading mo, kailangan maging handa ka. Okay? Dahil hindi ito biro-biro lang, may connection din to syempre sa iyong mentality, sa iyong emosyon. Kaya yun ang gusto kong ipaalam sa inyo, Maaaring yung iba sa inyo, afford nyo, yung presyong inaalok ko, yung aking serbisyo, kumpara sa iba, pero kailangan handa ka. Okay? Prepare yourself. Virgo? So, Virgo, katulad ng sabi ko kanina, yung reading na gagawin ko as ibabase ko sa keywords na nailabas ko nung last time na all zodiac sign, yung iyong love life, yung overall energy mo, yung mga keywords, love life, money, finances mo. Okay, aalamin natin yan, Kasi sa iyo, Virgo, ang overall na energy mo, protektahan ang iyong kadalisayan. Yan ang sinasabi sa last na ating reading, sa all zodiac sign na video na in-upload ko, And yung love life mo kasi, relasyon na malapit ng magwakas, or isang yugto ng panahon na puno ng pagdurusa, pait, dalamhati at sakit. Yan ang iyong love life. Yung sa career mo naman, nangangahulugan ng mga pagtatapos, pagputol ng mga connection, at sa finances, maaaring inilagay mo ang iyong pera sa isang bagay na hindi nagbunga at maaari kang humarap sa mga pagkalugi. Kaya yan, bakit yun ang naging keywords mo? Yun ang hahalukayin ko ngayon dito sa ating reading. Okay. So, bakit lumabas yung protektahan mo ang iyong kadalisayan? Sorry ha, naka-Japanese, siya, hindi ko nababasahin sa inyo. And then, tingin ko sa'yo, Virgo, walang ingat. Wala kang ingat sa sarili. Ganun ba yun? Wala kang ingat? Hindi ka ba maingat sa sarili mo, Virgo? Madali ka magalit. Padalos-dalos. Naman ang itsura nito.
Yung kilay, grabe. Padalos-dalos ka, kulang ka sa self-control, pabago-bago ang isip. Sa susunod na buwan, which is month ng June, dito ko nakakita na may kaganapan na mangyayari sa'yo eh. Makakaranas ka ng frustration dito. Transformation. Things are changing at a cellular level. Healing. Frustration at mga delays na magaganap. Align your life. What is not aligned or needs to change. Ang kadalisayan mo, yung purity mo, no? Yan ang pag-uugali mo. Get grounded. Empath. Highly sensitive. Connect with nature. Akit lang natin siya dyan. Sorry. Ayan. Sabi ko, parang ang konti, ang nipis, at pala yung nandito pala yung kasama niya. So, yung kadalisayan na sinasabi sa keywords mo ay yung pag-uugali mo. May mga tao na mapagsamantala at mga sinungaling, manloloko. Malamang, ikaw Virgo, isa kang fresh, para kang bulaklak na bagong bukadkad pa lang. Ganda. For example, bago ka lang sa trabaho or sa school, ganyan. Kagagraduate mo pa lang siguro. Or bilang isang adult, bilang isang tao, naging adult, kagagraduate mo lang sa kolehiyo, ngayon ka palang magiging adult, or galing ka sa isang exclusive na sitwasyon, at ngayon ka lang humarap sa lugar ng mga tao, haharap. Matagal ng panahon ka siguro nakatago. Dito nakaslice yung mukha eh. Slice yung mukha mo dito. So, malamang na hindi ka exposed. Kaya, ngayon ka palang siguro lalabas, sa lungga. Kasi dito nakakita ko, ayun, tingnan mo si Buddha nasa loob ng puno. Kaya, wala kang ka-idea sa mga hangarin ng mga tao. Kaya siguro, ganito ka, magagalitin. Nagiging padalos, nawawala yung self-control mo. Kasi, meron ka sigurong pattern nung bata ka pa, paniniwala. Let's say, kung ang tawag dito, yung kinalakihan mong pamilya is napaka-religyoso, Tapos, meron kang kinalakihan pamilya na kailangan, pagkatas kumain ka lang, hugasan agad yung baso, huwag magtatambak. So, lumabas ka na sa lungga mo. Naging adult ka na, nakisama ka na sa lipunan, na which is meron kang nakasanayan, tapos nakita mo sa lipunan, ay, iba pala yung kinalakihan mo, kaya nagugulat ka dito, nag-aano ka, parang, ay, nainis ka dito eh, bakit ganun, may rule, ayun, naget ko na, meron kang sariling rules and regulation, at masunurin ka, kaya, yan, malamang talagang ikaw ang Virgo na fresh talaga. Very, very fresh. Ang ganda ng baraha mo. So, ngayon, move on tayo sa iyong love life, Virgo. At ang keyword mo sa love life is yung relasyon mo na magwawakas. Yung isang yugto na panahon ng puno ng pagdurusa. Pait, dalamhati.
sakit. Hahalukayin natin yan ngayon. Remembrance, resurfacing of past feelings and emotions. Urong ka lang dyan. Dito na lang. Hidden path. The marriage of spirit and matter. Virgo, masasabi ko ang relasyon na pinasukan mo. Akala mo siguro natamo na ang magandang samahan. Ano? Yan ba? Yan ba ang naiisip mo? Jewel within a teardrop. Akala mo natamo mo na ang magandang relasyon. Pero ang pahiwatig ng baraha, ito ang isang huwad. Ano ba? Huwad ba sa Tagalog? Oh, huwad nga. Huwad na, huwad yun, di ba? False relationship, huwad na samahan, huwad na tagumpay lamang, panandalian. Kaya malamang by next month, magwawakas na ang samahan nyo eh. Ilang araw na lang. Magwawakas na ang samahan nyo. Yung iba sa inyo, connection. The end. Yan ang mangyayari sa inyo. Kayo ng person mo. Yung iba sa inyo, no, Virgo, kung dati masyado kang pakipot, pahabol, kunwari ayaw mo. Pero this month, bibigay ka na dito sa person mo. Kung meron kang, let's say, nanliligaw or meron kang karelasyon na, bibigay ka na dito. Virgo, tatapusin mo na ba ang samahan na to? Tatapusin mo na to eh. Wizard of nag-iisip ka kung tatapusin mo ano. Dahil mas gusto mong bigyan ng pansin ang iyong sariling pagnanais, yung sarili mong buhay. Maring may connection nito sa pera, ano, Virgo. Yung iba sa inyo, hindi lahat ha. Unexpected visitors. Unexpected visitors. Sadyang ayaw mo talagang ano, no? Yung ayaw mo na ba sa buhay mo? Yung buhay na, yung ngayon ha, Virgo, yung kinakasangkutan mo. No, parang feeling mo, sawa ka na, naghahanap ka, parang nagtatago ka dito, tapos pasilip-silip ka. Sawa ka talaga. Naghahanap ka ng ano, ng kaginhawahan, yung ganun, parang hindi mo alam kung kailan ka lalabas. Minaman-manan mo eh, ano ba, lalabas na ako, ganyan. Naghahanap ka eh. Naghahanap ka ng tunay na kaginhawaan. Yung iba sa inyo, simpleng ano lang, realization ng magaganap this month. Maaring makaramdam ka kung ano ba talaga ang mahalaga para sa'yo, marirealize mo yun. Yung magbibigay ligaya sa'yo. Maaring gusto mo rin makapag-relax, ano, magkaroon ng rest. Rest muna, wala munang love life. Trabaho muna, school muna, or ako lang muna mag-isa. Ito lang muna ako. Yung iba sa inyo, meron kayong ganong klaseng enerhiya, ano? Then, Virgo, you need to take few step back. Tapos, allow yourself to rest, regain mo yung strength mo, ano?
siguro ikaw ang Virgo na panay ang kayod. Kayod dito, kayod dun. Kaya, ayan, napagod ka. Kaya para sa'yo, ang mensahe ng baraha, takot ka na talikuran yung kalayaan mo as a single. Ayaw mong pumasok sa love life. Hindi mo alam kung papasok ako sa love life ko, pero tingin ko yung ibang Virgo sa inyo, stable naman ang pera nyo, or kung hindi man stable, gusto nyo pang kumayod para yung magkaroon kayo ng pera. Pero pag pumasok kayo sa isang relasyon, hindi kasi kayo sure. Kaya mas pipiliin nyo na lang muna maging single, solo, and yun lang. Yung iba, kailangan talagang mag-rest para makapag-regain kayo ng strength, Pero may iba naman sa inyo na gusto nyo kasi ng kalayaan. Maaari ikaw ang Virgo na financially stable or gusto mo maging stable. At takot ka na mawala sa sarili mo yung kalayaan mo. Maaari yung ibang Virgo, pa-fling-fling lang kayo. Hanap mo rin siguro ang taong pareho ng estado, kasalukuyan, pareho ng katulad ng iniisip mo. Ayaw mo sa tao ng kulang ang stability, kulang ang security. Ayaw mo ng ganyan. Baka yung ibang Virgo, dahil sa ganito nga ang estado nyo, kaya by next month, gusto nyo, wakasan na. Tapusin na ang inyong pagdurusa. Lalo na yung ganyan, iyak-iyak niya, sakit. Kumbaga parang, wala na nga pera, wala na nga ganito. Parang, may gana pang manloko. Yung gano'n. So, itong person mo siguro, niloko ka nito. Yung iba sa inyo, hindi. Hindi lahat ng Virgo, pareho namang ang nyo, So, malamang yung iba sa inyo, ganito, na kumbaga, sinasabi mo, walang gender to, sinasabi mo parang, itong taong to, Diyos ko, nakapagrelasyon na nga ako, wala na nga pera, ako na nga ganyan. Tapos may gana pa akong lokohin, may gana pang So, malamang na meron kang matutuklasan dito Una, nag-iisip ka, and baka itong buwan na to, matuklasan mo na talaga. Matuklasan mo na itong person mo. Niloloko ka pala. So, yan na nakakita ko sa iyo, Virgo. Well, anyway, overall reading to, general. Kaya kung sa tingin mo hindi ka nakaresonate sa kasalukuyang sitwasyon, then hindi sa iyong energy yan, Virgo, Move on tayo sa iyong career, Virgo. Alamin natin, kasi ang keyword mo, nangangahulugan ng mga pagtatapos, pagputol mo ng connection. Stormfields. May alitan. May alitan sa inyong trabaho. Malamang na iiwas ka na lang dito Education. Career mo ang aanahin natin dito, Baka magbalak kang mag-quit sa work. Maring hindi mo na natamo yung hinahanap mo diyan sa pinapasukan mo. Kasi career mo to, Kaya, nagbabalak ka siguro. Nagre-research ka, panibagong naghahanap ka. Kumbaga, eto libro, or masasabi mong basta naghahanap ka, pwedeng panahon ngayon natin, computer, di ba? Ang panahon namin, newspaper, qualified ads. I'm sorry. Ito, rescue. Okay. Get ko na. So, sinasabi ng baraha,
Yung iba sa inyo, no, malamang na magkaharapan kayo, let's say yung mga coworker mo, no, or your mismong company, kung saan ka may issue. Okay? So, sinasabi sa inyo ng baraha, magkakaroon naman kayo ng kasunduan. Maayos yung mga yung arguments nyo. Kung meron kayong pagtatalo, halimbawa, nagre-reklamo ka, maliit lang yung sweldo mo, yung ganyan-ganyan, pala yung overtime mo, ganyan-ganyan. So, kung meron ka mga ganyang klaseng pagtatalo, tingin ko, magkakaroon kayo ng kasunduan. Okay? Pero kung ano pa man ang sitwasyon na meron ka, no, Virgo, sa kasalukuyan ha, maayos mo yan. Kahit na dati meron kayo mga sa loob ng opisina mo, kumpanya mo, pinapasukan mo, merong competition, pataasan ng pride, pagalingan, laglagan, mga salungat na pananaw, opinion. Pagdating ng June, paunti-unti, magkakabati kayo niyan. Magkakasundo kayo. Kaya Virgo, makakabuti sa'yo, na maging friendly ka. Ayan, ride the wave. Sakyan mo na lang sila. Huwag mo nang salungatin para wala nang gulo. Sakyan mo na lang ng sakyan. As long as hindi ka naman na yes, oo, malamang matatamaan yung pride mo. Pero hindi naman lahat ng, I'm sorry, hindi ko alam kung mag-i-English ba ako, magtatagalog, magja-Japanese Kaya nabubulol ako Hindi mo naman kailangan lahat na yung parinig nila, yung pakikipagkompetensya, kailangan bubungguin mo. Ride the wave. Sakyan mo na lang. Alam mo na, ikaw na nakakaalam na mga hambog sila, matataas ang pride, kung ano mga negatibong pag-uugali ang meron sila. Yung mga kasamahan mo, si ito, naglalaglagan, ayun, si gano'n, naglalaglagan. So, sakyan mo na lang para magkasundo kayo, manahimik ka na lang. Which is, ito naman sinasabi sa iyo ng baraha na iiwas ka rin naman, So, makakabuti na lang na sakyan mo na lang sila, maging friendly ka na lang, smile, para wala nang gulo. Iwas gulo. Yung ibang Virgo, malamang na magbago ka ng pinapasukan mo, maring ibang departamento, mag-request ka para ma-reshuffle or mismong mag-quit ka talaga. Bagong lugar, bagong kaibigan, respectful, ganyan. Kaya, maging bago man, kailangan ibaba mo pa rin yung bandera mo. At huwag mong sayangin ang energy mo sa mga pagtatalo na walang kabuluhan, walang kwenta. Huwag mong gagawin yan. Okay? May stress ka lang, ma-exhaust ka lang, ma-drain ka lang. Huwag mo nang patulan mga yan. Kasi the more napapatulan mo sila, the more na mag-hit sila. Kaya, huwag na. Okay, Virgo? At saka, Virgo, kung makikipagkumpetensya ka, mapapasayo talaga ang success. Nakakita ko sa barahang ito, mayroon rescue, di ba? Education. So, mapapasayo talaga ang success, pero lumaban ka ng may katwiran. Kaya ang words mo, pagtatapos at pagpuputol ng mga connection na hindi nagsilbi sa'yo ng maganda, di ba? Yun Dahil may good competition at mayroong bad competition. At ang bad, madidrain ka rin dyan. Kaya sinasabi ko sa'yo, save your energy. Masasabi ko, choose your battle. Hindi lahat ng battle, lahat ng gera, sasali ka. Okay? So, yan ang nakakita ko sa career mo. Ha? Hindi pala itong manggagamitin kong baraha. Ito pala. So, move on tayo sa iyong finances. So, finances mo, Virgo. Tayo nakad o tameste kudasai. Ayan. Sensei jisai kaisen.
Oh, lumabas ang dragon. Benzai tensai no kakai kasareru koto ga tomi atsumarimasu. Sinasabi sa ng baraha, Virgo, kailangan mo mag-reflect sa iyong pananalapi. Ano? Isipin mo kung ano ang purpose mo. Like, for example, yung pera mo, simpleng tinago mo lang sa bangko. Nag-savings ka lang. Then, pag savings, hindi talaga magbubunga. Konti lang, barya-barya lang ang ano niyan, ang income, ano? Ang tawag doon? I'm sorry, hindi lumalabas ang Tagalog ko. So, kung nasa savings account yan, may kita kahit papano. Barya-barya nga lang. Pero, kung kailangan mo talaga ng pagsusuri at gusto mo talaga ng meron ka talaga, kung yun talaga ang layunin mo, then okay, wala namang problema. Pero kung gusto mong kumita, pwede mo naman ilagay yan sa time deposit, di ba? So, kailangan, kung gusto mong magbunga yung pera mo, sample lang yung sinabi ko, pero ikaw na bahalang mag-ano. Hindi na nga lumalabas yung Tagalog ko eh. Hindi ko nga alam kung magja-Japanese ako, mag-English ako eh. So, ganun ha. Then yung iba sa inyo, mag-reflect ka sa financial habit mo or sa values. Suriin mo ang relationship mo sa pera. Okay? Tama nga. Malamang na dito mo malalaman kung ano ang magiging hadlang, kung bakit hindi ka makaipon or bakit hindi ka maging successful. Tingin ko mayroon ka naman, may income ka naman, may pumapasok na pera sa'yo. Baka bumibili ka ng mga bagay na cannot afford, hindi mo kayang bilhin. I mean, bibili ka ng isang bag at gagawin mo hulugan. Pag ganun, mahihirapan ka dahil baka yung iba sa inyo, hindi stable ang inyong work, ano? At lalo na katulad na sabi natin kanina sa reading, ano, baka yung iba gusto nyo pa lumipat ng trabaho, ano? Gusto nyo mag-quit. So, pag ganun, di ba, delikado ang pera mo. Kasi, bibili ka, hindi naman stable ang trabaho mo, tapos mahal pa yung bibilhin mo, cannot afford ka, di ba? Tapos gagawin mo hulugan. O, di patay ka ngayon dyan. So, yan ang pahiwati. Sample lang yung sinasabi ko ha, kayo nang bahalang mag-adjust. Yan ang sinasabi ng baraha sa'yo. Yung mga bumibili ka ng mga bagay na cannot afford mo. Or meron kang feelings na parang palagi kang may kulang. Meron ganong klaseng tao eh. Alam mo yun? Ito na kasi ang tamang panahon para baguhin mo. Itong buwan na to, itong June. Ito na ang tamang panahon para baguhin mo ang pamamalakad mo sa pera mo. May mga tao kasi parang palaging wala akong damit, yung ganyan. Pero sige, tingnan mo yung closet mo. Ang dami palang t-shirt, ang dami pa palang hindi nasusuot na ano. Lalo na dito sa Japan, kasi 4 season, di ba? Marami ditong mga kabataan na yung sinuot nila, yung binili ng last summer, pagdating ng this summer, hindi na uso kasi yung iba. Tapos minsan isang suotan na lang. Kaya, tas lately, mura kasi sa mga, alam mo na, yung mga made in China. Kaya bili sila ng bili. So yung mga ganun, kaya nababaon sila sa utang din, mga kabataan ngayon dito, no? Kaya, isipin mo na lang, yung mabaong ka sa utang, syempre kailangan mong kumayod, di ba? Para mabayaran mo yun. Yung credit card mo, di ba? Imbis na merong kang time para makapag-rest or makapagdasal-dasal man lang, makapagsimba-simba, hindi mo na nagagawa kasi kailangan mo maghanap pa ng ibang sideline dahil meron kang utang, meron kang ganyan, ganun. Kaya kailangan maging wise ka, Virgo, Ang sinasabi ko lang, example, kasi marami akong mga ganyang kliyente, mga bata, na palaging ang sinasabi, wala silang pera, walang ganito, walang ganun. Pero kung susuriin ko yung kanilang everyday life, booking mo na eh. Kaya kung tutuusin, hindi na hula yun eh. Sermon bilang isang ina.
Pero kasi may mga taong ganun hirap na makaintindi sa sarili nilang pag-uugali. Hindi nila din ma-appreciate. Kaya kailangan nga talaga self-realization, self-discovery, which is yan din ang gusto kong sabihin sa iyo, Virgo. Hindi ko alam kung ilang taong ka, minsan meron pa nga matanda na Diyos ko, umabot ka na sa ganyang edad, wala ka pa ring alam. Hindi na kita papayuhan, bahala ka na. Okay? So Virgo, kung tingin mo ganito nga ang iyong pananalapi, ganito ka mag-handle ng pera mo, ng sweldo mo, panahon na para baguhin mo yung pamamalakad mo. Okay? So, yan ang mga masasabi kong breakdown. Hinukay natin ang mga keywords kung bakit yun ang nasabi sa all zodiac sign na reading nung in-upload ko. So, eto ang sinasabi sa iyo, Virgo. So, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate, ha? At maraming salamat, Virgo, ha, sa iyong like, share, comment. At kung meron kang question na gusto mong itanong sa baraha, mag-leave ka lang ng comment para next time yun ay tatanong natin sa ating reading. At sa mga cross-watcher ko, thank you so much po at naligaw po kayo sa aking channel at sa mga bago ko pong subscriber. Maraming salamat po at nag-subscribe po kayo. Namaste po. Bye-bye.